You cannot serve two masters. Minsan nabubulol tayo. Pero kailangan, hindi daw tayo, mga minamahal, makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mapalakpakan ba natin ang ating dakilang Diyos? Bakit? Sapagkat maaaring ibigin mo ang una. Ibigin mo ang kayamanan. Magtatapat ka sa kayamanan, nandoon ang iyong puso. Hindi ka magkakatulog, lagi mong iniisip kung anong mayroon ka, baka nakawin sa iyong bahay, sa iyong bangko mawawala. Nandoon na ang iyong isip, nakatuon na doon. Himbis na nakapokus ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nakapokus ka na ngayon ang iyong isip doon sa mga bagay na material, kung paano mo pasaganain ang iyong buhay, kung paano mo palaguin ang mayroon ka, sasagana ka. Amen? Mawala yung iyong isip sa mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo mapaglilingkod ng sabay sa kayamanan at sa ating dakilang Diyos. Kinakailangan piliin natin ang isa. Amen po ba? Kung pipiliin ka, papipiliin ka ng Diyos, anong iyong pipiliin? Kayamanan o ang Diyos? Ang lahat ng pipili sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Malakas. Ang hindi pipili sa mahal na Panginoon, magsabi ng amen. Mayroon. Pipiliin nyo? Baka hindi nakikinig. Ang hindi pipili sa mahal na Panginoon, magsabi ng amen. Wala na. Hinuhuli ko kayo mga kapatid, kinakailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, ito ang lalayo sa atin sa kapahamakan, mga minamahal. Gaya ng isang silo, kapag concern yung tao sa iyo, dadaan ka sa silo, sa bitag. Kung may malasakit yung iyong kapwa, sasabihin sa iyo, may silo dyan, may bitag dyan, huwag kang dadaan dyan, mahulog ka, mapapahamak ka, masugatan ka. Yun ang salita ng Diyos, mga minamahal, kung sasabihin sa iyo. Yung mga walang pakialam, yun yung nasa kamay ng kaaway, mga minamahal, na hindi magsasabi sa iyo. Amen, na mapapahamak ka na pala. Ang kaaway laging mayroong offer. Magandang ino-offer sa tao, mga minamahal. Subalit, kung ito'y ating pakinggan, ito ay makakasama sa atin. Ito ang may daan upang tayo ay mapahamak. Subalit, kung tayo ay patuloy makikinig na salita ng Diyos, na ito po ang salitang ito, ang mga paghiwalay sa atin doon, sa kapagkapahamak, ito ang ating pakinggan, mga minamahal. Ang ating pakinabang na ito ay hindi lang dito sa lupa, bagkus pagdating ng ating dakilang Diyos, tayo ay mapasapiling ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ano daw ang mapakinabang ng tao, makamtan niya ang buong daigdig, subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Walang pakinabang, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya ang payo ng banal na kasulatan, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Huwag mong ipagpalit kahit kanino. Amen? Sa tao, hindi mo pwede ipagpalit ang kaligtasan mo. Sa tao, hindi mo ipagpapalit ang iyong paglilingkod sa Diyos. Ginagamit ka ng mahal na Panginoon ngayon. Mas pahalagan mo ang ginagamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng tungkulin sa loob na iglesia kung hindi ka kailangan. Kinakailangan kang maglingkod sa Diyos at yung tungkulin inatang sa iyo ng mahal na Panginoon, gampanan mo na may pagpapasalamat. Amen? Hindi mo maiwan ng tao dahil hindi mo maiwan ng tao kung papiliin ka, mas pinipili mong tao. Yung pag-aasawa, mga minamahal, ay hindi yan binabadali. Kung iniisip mong mag-asawa ka, magmadali ka dahil nainggit ka lang sa iyong kapwa na nag-asawa ng maaga, hindi yun. Amen? Amen. Kinakailangang laging ilagay sa isip mo na ang Diyos ang magtatakda ng iyong lakad, ng iyong kapalaran. Lagi mong iisipin, mga minamahal, na paglilingkod muna sa mahal na Panginoon, lagi mong unahin ang paglilingkod sa Diyos bago ang mga bagay na ito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos ang siyang nakaalam
masigit na nakakaalam sa ating ikabubuti, mga minamahal. Amen. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay na kinakailangan natin. Amen po ba? Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Malapit na tayo magtapos, mga minamahal. Dito na tayo sa anong ating gagawin. Dito po sa Isaias, Kapitulo 55, 6 at Job, Kapitulo 22, ang bersikulo ay 25 hanggang 26. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 6. Iyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Dito po sa Job, Kabanata 22, ang talata po ay 25, arang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo. Amen. 25. 26. Dito po sa 26, sapagkat ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin na malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito daw po ang dapat gawin ng tao, mga minamahal. Habang may pagkakataon pa, habang hindi pa dumarating sa Kanya, yung tinatawag na huli ang lahat o huli na ang lahat na sa kanyang buhay, mayroon na siyang karamdaman. Hindi niya kayang maglakad papunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi niya kayang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat naubusan niya siya ng panahon. Ang sabi rito, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang dapat gawin ng tao, hahanapin niya ang ating dakilang Diyos sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Maglingkod siya sa mahal na Panginoon, sapagkat sa pagtawag niya sa mahal na Panginoon, anumang bagay ay ang mayroon siya, kabagabagan, kahirapan sa buhay, na kung saan karamdaman, kapag lumapit siya sa mahal na Panginoon, sa kanyang pagtawag sa ating dakilang Diyos, anumang karamdaman mayroon siya, ito ay pagalingin ng ating mahal na Panginoon, at siya ay babaguhin ng ating dakilang Diyos. Bibigyan siya ng kapayapaan, kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, magiging kayamanan mo ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang mahal na Panginoon, siya ang lahat sa lahat, mga minamahal. Amen? Amen. Siya ang magpupuno ng lahat ng bagay sa tao. Ano mang kakulangan ng tao, kayang ibigay ng Diyos, kasaganaan sa buhay, malakas na pangatawan, walang karamdaman, ito ang kayang ibigay ng Diyos, sapagkat kung ang tao ay iyong asahan, mayroon siyang kakayanan, mga minamahal, subalit, hanggang doon lang, mayroong hangganan ng kakayanan ng tao. Walang iba, mga minamahal, ang makagawa nito, kundi ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang makapangyarihan sa lahat ay maging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo, sapagkat ikaw ay magalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa atin, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Diyos. Nasa kabagabagan tayo, nasa kahirapan sa pagsubok. Lagi tayong tumitingin sa Diyos. Sa ganang atin, wala tayong magawa. Amen? Tayo ay humihingi ng habag sa Diyos. Inataas natin ang ating mukha. Tumitingala tayo sa langit. Humihingi tayo ng habag sa Diyos. Sinasabi natin sa mahal na Panginoon sa ganang amin, wala kami magawa.
hindi namin kaya kung wala ka, mahal na Panginoon. Yun ang tunay na naglilingkod sa Diyos, umaasa sa mahal na Panginoon. Yun ang magiging buhay ng Kristiyanong matapat na naglilingkod sa Diyos. Lagi siyang aasa sa mahal na Panginoon. Pagtibay ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Saganang atin, mga minamahal, mayroon tayo nakikita na hanggang doon lang sa ating mga paningin. Subalit kung buksan ng Diyos ang ating mga paningin, pangunawa, maraming bagay ang ginawa ng Diyos sa ating buhay na dati-rati wala na tayong pag-asa. Ngayon may pag-asa tayo. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Binago ng Diyos ang ating buhay. Ngayon galak na galak tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May kagalakan, may kapayapaan, may katugunan, mga minamahal. Yun ang mayroon tayo sa paglilingkod sa Diyos, ang ating kayamanan. Ang natatangin nating kayamanan, walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. Mismo ang ating dakilang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sapagkat siya ang makapagbibigay ng higit at higit sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen? Amen. Kaya sa huling talata, mga minamahal, maghanda ang ating mga awit. Maging na mga manunugtog, ang Diyos ay naghanda doon sa langit. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, may katiyakan ka. May proteksyon ka. Amen. Anumang mga bagay na darating sa daigdig. Nagbabanta ang gera sa iba't ibang panig ng daigdig, mga minamahal. At ito ang mga sign, mga tanda ng nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Maranasan man ng mga tao ang mga bagay na ito at hindi tayo naiba sa kanila sapagkat tayo ay narito pa sa daigdig. Subalit kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, mayroon tayong katiyakan. Ang mata ng Diyos ay nasa atin, ang pandinig ng Diyos ay nakabukas para sa ating mahinaing, mga minamahal, at higit sa lahat, yung langit at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Tayo umawit sa mahal na Panginoon. Napakahalaga na ating maunawaan para sa ating mga minamahal na mga bisita. Sa mga baguhan, ano ba ang pinakamahalagang bagay na makamta na isang tao? Yung mga bagay ba dito sa daigdig na pawang pansamantala? O yung pangako ng Diyos na ito ay hindi magwawakas, ito ay hindi mawawala, matili magpakailan-kailanman. Ito ang mithiin natin, mga minamahal. Ibibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay maglilingkod sa Kanya. Umawit tayo sa mahal na Panginoon.